Teka muna. Marahang inalis ni Ezekiel ang pagkakayakap ni Lily. Naintindihan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Ibig sabihin nun, hindi mo na ako kailangan paglingkuran. And you don't have to offer yourself to me. Nakangiting tumango si Lily. Okay then, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Para maging independent ka, kailangan kitang maihanap ng trabaho. Bakit hindi mo na lang ako gawing assistant? Bahagyang tumaas ang kilay ng binata. Obvious na hindi ito kumbinsido na may ganoong klase ng kakayahan ng babae. Lily, mayroon na akong secretary. Hindi naman secretary ang ina-applyan ko. Bilang assistant mo, tutulungan kita sa trabaho mo. At dahil dito rin ako nakatira kahit anong oras, maaari mo ako matawag at makatulong. Napakamot ng ulo si Ezekiel. Tungkol nga pala sa pagtira mo dito, hindi po pwedeng habang panahon yun. Once na magkaroon ka na ng trabaho at kumita ka na ng sapat, you should find your own place. Bakit pa? Hindi naman ako makakagulo sa'yo rito eh. Besides, mas advisable na rito ako tumira. Makakatipid ka dahil ako na mismo maglilinis ng bahay, magluluto sa'yo, at mag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan mo. Lily, hindi mo na kailangan gawin yon. Oo nga't binili ka ng father ko pero pinapalaya na kita. At dapat ay gawin mo lamang ang bagay na yan sa lalaking mahal mo o sa magiging asawa mo. Sa tingin ko ay madali kang mahalin, Ezekiel. Nagulat ang lalaki. Maya-maya'y umiling ito ng paulit-ulit. No, this is not right. Nagkakamali ka ng akala. Iniisip mo lamang na maaari mo akong mahalin dahil simula nang umalis ka sa poder ng hangyoko.com, ako pa lamang nakikilala mong lalaki na naging maganda ang pakikitungo sa'yo, na ipagkakamali mo ang pag-ibig sa pagtanaw ng utang na loob. Kung ganoon, dapat ay makakilala rin ako ng iba pang lalaki. Yes, at tutulungan kitang makilala kung anong klase ng lalaki ang dapat mong pagkatiwalaan at iwasan. Masyadong maliit ang mundong pinanggalingan mo, Lily, at marami ka pang dapat na matutunan. Kung ganoon, dapat lamang na gawin mo akong assistant. Aha? Dahil sa paraang yun mo lamang ako matuturuan at mapoprotektahan ng gusto. At pinapangako ko sa'yo, mag-aaral ako ng gusto. Sisikapin kong makatulong sa'yo kaysa makagulo. Hindi na nakapagsalita pa si Ezekiel. Nagbaba naman ng tingin si Lily. Kailangan kasi niyang itago ang pagkakangiti. Naisahan niya ang lalaki. Na manipulate niya ang sitwasyon na gusto niyang mangyari. Hindi ata siya makakapayag na ngayon pa sila magkalayo ng lalaki. Ngayon pa, na napatunayan niyang ito nga ang karapat-dapat na lalaki na maging ama ng kanya magiging mga anak. Ngayon ang problema na lamang niya ay kung paano pa iibigin ng gusto ang lalaki sa kanya. Mukhang hindi sapat ang kagandahan niya at ang nilalaman niya sa pamamahay para ma-attract ang lalaki. Dahil kung susuriin niya ang ginagawang pagtrato nito sa kanya, the guy is treating her like a younger sister na kailangan ng proteksyon. Pagpasok ni Ezekiel sa agency, ay sinalubong siya ng sekretary niyang si Gwen. Hawak nito ang cellphone. It's your mother. Napangiwi siya. Hanggat maaaray iniiwasan niya makipag-usap sa ina. Ayaw niya magsinungaling dito. Ngunit ayaw din niyang malaman nito na siya na ang ginawang tagapagmana ni Alexander Hilson. Matindi ang naging divorce ng ina sa lalaki. Tumagal ng ilang buwan sa korte. Ayaw kasing isama siya ni Hilson sa mga anak na susustentuhan. Pinagbintangan nitong anak siya ng ina sa ibang lalaki. Isang DNA test lamang ang nakapagkumbinsi sa lalaki. Dahil na rin sa muntik ng pagtatakwil ng sariling ama sa kanya, kaya kahit kailan, hindi na kinausap ng ina niya ang lalaki. Kung manlalaman ng ina niya ang naging desisyon ni Hilson, hindi niya alam kung paano magre-react ito. Kinuha niya ang cellphone. Ezekiel, darling, I've been trying to get a hold of you. May problema ba, ma? No, I'm just in town at gusto ko makita ka. Wala naman sigurong masama kung magstay ako sa apartment mo ng ilang araw. What? Mukhang ayaw mo. Meron ka na bang ka-live-in? Don't tell me it's that Jonah? Nakipagbalikan ka na naman sa kanya? No, ma. I mean, masyadong hectic ang schedule ko sa trabaho. Hindi kita masyadong maaasikaso. Mahirap ipaliwanag ang presence ni Lily sa apartment niya. Don't worry, ako mag-aasikaso sa'yo. I know, namimiss mo na ang luto ko. But ma, no more buts. Dahil tumigil na ang cab ng sinasakyan ko sa harap ng apartment building mo.
I'll see you when you get home. Naputol ang kabilang linya. Ibinaba ni Ezekiel ang phone. Cancel all my appointments today, Gwen. Sabi niya sa babae, bago siya nagmamadaling lumabas. Gulo. Tiyak niyang mangyayari oras na malaman ng mama niya na si Lily ay padala ng kanyang ama at wala sa klase ng pagkatao ni Lily ang magsisinungaling. Tiyak na sasabihin nito ang lahat-lahat. Bukod doon, malayong makasundo ng ina niya ang isang katulad ni Lily. Kung tutuusin, ni isa sa mga naging girlfriend niya noon ay hindi nagustuhan ng mama niya. Most of them even got a lot of lecture from her. In 30 minutes ay nakabalik siya sa apartment. Wala na siyang naabutan doon bukod sa mga bagahe ng ina niya sa guest room. Kumunot ang noon niya. Nasaan ang ina niya? Si Lily. Anong nangyari? Tumawag siya sa ibaba, sa security guard na nagbabantay sa front door ng apartment building. Phil, nakita mo bang umalis ang mother ko? How about a beautiful girl? Yes sir, magkasama silang umalis kanina lamang, pero hindi ko alam kung saan sila pupunta. They took a cab. Magkasama si Lily at ang mama niya? Bakit? 4 na oras na palakad-lakad at hindi mapalagay si Ezekiel sa apartment niya. Hindi niya malaman ang gagawin o kung sino ang kukontakin. Nang sa wakas ay makarinig siya ng ingay sa may komedor, ay lumabas agad siya. Nakita niya ang mama niya at si Lily, nagkakatawanan. Kapo may mga dalang shopping bags at boxes ang dalawa. Well, mukhang napaaga ata ang dating mo ngayon, Ezekiel. May kinalaman ba si Lily doon? Panunokso ng ina. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ezekiel sa dalawang babae. Saan kayo nagpunta? Sinamahan ako ni mama sa pagsa-shopping ng mga damit ko. Napatanga si Ezekiel. Ano bang nangyayari dito? Hinawakan ng ina niya ang isa niyang braso. Lily is a very wonderful girl. Hindi ka dapat natakot na ipakilala siya sa akin. Kaya ako lang naman inaway yung mga past girlfriends mo ay dahil maraming flaws ng personality nila. But this time, you have finally picked the perfect girl. Lumapit sa kanya si Lily. Dinampian siya ng halik sa labi sa ngumiti. Wala na siyang nagawa kundi makisakay sa maling akala ng mama niya. Ikinawit niya ang isang braso sa baywang nito. Maraming dapat na ipaliwanag ang babae sa kanya. Maayos na dumaan ang buong araw. Hindi naging mahirap kay Ezekiel ang pag-aarte sa harapan ng mama niya. Kahit papaano ay may konting talent naman siya sa pag-acting. Marahil ay nakuha niya dahil sa pagiging malapit na rin sa maraming mga artista. Ngunit pagsapit ng gabi ay saka rumihistro sa isipan niya ang tungkol sa sleeping arrangement. 2 lamang ang kwarto ng apartment niya at isa ay pansamantalang uukapahin ng mother niya. Para mapanatili ang drama nila ni Lily, kailangan nilang matulog ng magkasama sa isang kwarto. Isinarado ni Ezekiel ang pintuan. Kailangan nilang mag-usap ng maayos ni Lily. Hindi lamang sa sleeping arrangement nila habang narito ang mama niya. Kung hindi ay kung paano sila nito biglang nagkaroon ng relasyon. What did you do? Paano mo nakasundo ang mother ko? Paumpisa niya. Lumingon mula sa pag-aayos ng kama ang dalaga. Sabi ko sa'yo, I was trained to please a man. At kasama na rito kung paano ko pakikisamahan ng maayos ang pamilya niya. Hindi mo dapat sinabi sa kanya na girlfriend kita. I didn't. Siya ang nag-akala. Hinayaan ko na lamang siya. Besides, kung gusto mo naman ako maging girlfriend ay hindi ako tututol. Napailing siya. Lily, napag-usapan na natin ang tungkol diyan. I will not make you my girlfriend. Dahil binili ka ng father ko. But we could be friends. Sinimulan niya ang ibahin ng usapan. You better sleep on bed. At dito na lamang ako sa sahig. Kung ayaw mong magtabi tayo, ako na lamang dyan sa sahig. Kahit saan naman ay sanay ako matulog. Lily, ako naman ang may kasalanan kaya inakala ng mother mo na live-in girlfriend mo ko Huwag ka sanang magalit sa nangyari. Naisip ko kasi na mas tatanggapin ng mommy mo na girlfriend mo ko kaysa bilang babaeng binili ng ama mo para sa'yo. I understand. Simula nang makipag-divorce ang mama ko sa ama ko, ay wala na silang napagkasunduan. But I must insist that you sleep on the bed. Wala namang masama kung pareho tayong matutulog dito. Malaki to, hindi tayo magsisiksikan. Alam mo yun ni Ezekiel, ngunit hindi siya komportable na matulog. Katabi ang isang magandang muka at katawan ng babae, na katulad ni Lily. Dagdag pa roon, na kahit na siguro anong gawin niya, ay papayag ito.
The girl was trained to obey, to offer anything to man. Kung sakali mang matukso siya, hindi niya mapapatawad ang sarili. Meron siyang moral principles, at isa na rito, ang hindi ganon sa isang babae, na ang tanging nararamdaman niya ay tukso lamang. Oo nga't noong teenager siya, ay ilang beses niyang naranasan ng ganoong klase ng relationship. Ngunit natuto na siya. Bali wala ang mga ganoong klase ng relasyon. Umiling siya. I don't want anything to happen between us, Lily. Ayaw kong bigyan ng pagkakataon ng tukso. Nang sabihin ko sa'yo na malaya ka na at hindi mo na kailangang paglingkuran ako. Kasama roon ang paggalang ko sa iyong pagkababae. I know I'm sounding like a prude, pero kailangan kong ipakita sa iyo kung ano ang tama at hindi sa relasyon ng isang lalaki at babae. The two of us are going to be friends. I will not treat you like an object, gaya ng ginawang pagte-training sa iyo. Tatratuhin kita bilang isang tao, unequal. Yun ang dahilan kaya dito ako sa sahig matutulog. Pag-alis ng mama ay, sisimulan nating baguhin ang lahat ng paniniwala mo. I will help you to become independent. Bagamat nanatiling walang kibo ang dalaga, nangingislap ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Hindi rin ito may tago ang isang ngiti. You are a very wonderful man, Ezekiel. Maya-maya ay sabi nito. No, nagkataon lamang na hindi ko ugaling magsamantala sa mga inosenteng babae na tulad mo. And you are not just innocent, Lily. Para ka ring bata na mali ang lahat ng mga ginawang pagpapalaki sa'yo. But we are going to correct them. Lumapit siya sa kama. Kinuha ang isang unan at kumot. Naglatag siya sa sahig. Di carpet naman iyon kaya hindi malalamigan ang likod niya. Ezekiel, don't you find me attractive? Maski konti? Nabigla siya sa tanong na iyon ng dalaga. You are a beautiful woman. Pero hindi mo ako gusto. Hindi sa ganun, nagkataon lang na. Paano nga ba niya ipaliliwanag sa babae ang sitwasyon? Mas gusto ko maging kaibigan kita, Lily, kaysa maging alila. Mabuti pa'y matulog na tayo. Marami akong kailangang asikasuhin sa agency. At kayo ni Mama ay may pupuntahan, hindi ba? Nahiga na siya. Pumikit. Ang sitwasyon nila ni Lily ay maaayos din pag-alis na ng mama niya. Isang makalokohang parte ng isipan niya ang nag-uudyok sa kanya na patulan na ang babae. Willing naman kasi eh. Ngunit batid niyang mapupunta lamang sa walang isang relasyon based only on bed. Ang gusto niya ay yung may love rin. At para magustuhan niya ang isang babae, kailangang hindi lamang ang panlabas nitong anyo ang maging batayan niya. Higit na mahalaga sa kanya ang personalidad ng isang babae. At sa kaso ni Lily, wala itong personalidad dahil ang tanging alam lamang nitong gawin ay ang sumunod. Ayaw na ayaw niya sa ganoong klase ng babae. Mula sa kama ay patuloy na pinagmamasdan ni Lily ang naghihilik ng si Ezekiel Hilson. Ngayon ay sigurado na nga siyang natagpuan na niya ang lalaking karapat dapat niyang mahalin. Napangiti siya. Isang kapilyahan ang pumasok sa isipan niya. Ano kaya kung bumaba siya at mahiga sa tabi ni Ezekiel? Tiyak na magugulat ang lalaki pagising nito. Kung mahiga siya sa tabi nito nang nakahubad, normal na lalaki lamang ito. Natitiyak niyang kaya niyang akitin ito. Katibayan na ang pag-i-insist nito na maghiwalay sila sa pagtulog. Ngunit kung sakali mong maakit niya ito, ang magaganap lamang sa kanila ng lalaki ay ganun. Ayaw niya ng ganoon. Ang gusto niya, kung sakali mang angkinin siya ng lalaki, iyon ay dahil mahal siya nito. Nag-isip si Lily. Nakuha na niya ang kalooban ng ina nito. Bukas ay may lakad ulit sila ng babae. Pagkakataon na niya para malaman kung ano ang ayaw at gusto talaga ni Ezekiel sa isang babae. Kakailanganin niya ang lahat ng mga impormasyong iyon para mapaibig niya ito. Ngunit kailangan din matanggap ng lalaki ang tunay niyang pagkatao. Napabuntong hininga siya. Matatagalan pa ang trabahong to, but at least she has found the right man. Kamusta naman kaya sina Rose, Ixora, Jonquil at Hyacinth? Nakatulugan na ni Lily ang pag-iisip. 2 araw lamang na natili ang mama niya sa New York. At sa loob ng mga panahong iyon, ay lalong naging close si Lily dito. Tila lahat na ata na gagawin ng babae ay tama. Maging sa pagluluto ay walang ipinintas ang ina niya. Bago umalis ang ina niya, ay panay na ang parinig sa kanya na mag-propose na siya sa babae. Nakakapanghinayang daw kung pakakawalan pa niya ang isang katulad ni Lily. Ngunit wala siyang balak na gawing asawa ang dalaga. Iba ang plano niya rito. My mother is gone. I think
Dapat na natin pagtuunan ng pansin ng tungkol sa pagkakaroon mo ng trabaho. I have arranged everything. Starting tomorrow, you will work as my assistant. Thank you. Mahigpit na yumakap sa kanya ang dalaga. Hindi mo naman kailangan akong laging yakapin o hagkan, Lily. Palabas lamang natin yun sa mama ko. But I like hugging and kissing you. Inosente nitong sabi. Medyo nakaka-flatter iyon kay Ezekiel. Ngunit hindi magandang magpatuloy. It's a request, Lily. Hindi maganda yun. Lalo na't magiging boss mo ako. Dapat ay manatiling professional ang relasyon natin. Nakita niya ang pagtutol sa mga mata ng dalaga. Nahawaan na ba ito ng ina niya? Naging defiant na ba? Okay. Maya-maya'y sabi nito. Bagamat hindi kailangan ni Ezekiel ang isang assistant sa pamamahala sa kanyang business, ginawa pa rin niyang assistant si Lily. Sa paraan kasing ito, ay magkakaroon ng exposure ang dalaga sa totoong mundo. And at the same time, ay mababantayan niya ito. Para kasing pinigil ang pag-mature ng babae dahil hindi makataong pagpapalaki na ginawa rito ng hangyoko.com. Ayon sa kwento ni Lily, may 4 pa itong kasama na ibinenta rin. Bagamat nakadama siya ng awa sa 4 na babae, alam niyang wala siyang kakayahan na tulungan ang mga ito. Pero may magagawa siya para mapabuti at maayos ang buhay ni Lily. Gwen, nasaan si Lily? Usisa niya sa kanyang sekretarya. Nang lumabas siya ng private office niya. Kausap po siya kanina ni Harold. Baka nagpunta sila sa kantin. Break time na naman eh. Isa si Harold sa mga talent agent niya. Dati itong lumalabas sa pelikula. Ngunit nagpa siya maging agent na lamang nang matuklasang mas magaling siya bilang agent kaysa artista. May itsura si Harold at kilala ito sa galing sa babae. Hindi rin nakaila sa kanya na simula nang dalhin niya si Lily sa opisina ay madalas ang pakikipaglandian nito sa babae. Pagbalik ni Lily, sabihin mo sa kanyang gusto ko siyang makausap. Sure, by the way, tumawag nga pala rito si Mr. Forrester at gusto niyang malaman kung nabasa mo na ba yung script na ginawa niya. Anong sinabi mo? Isang aspiring scriptwriter ang lalaki at para mapansin ito ng mga producers ay kailangan nito ng isang magaling na agent. Unfortunately, hindi niya linya ang scriptwriting. Balak niyang ibigay si Forrester kay Mimi na siyang nag-handle ng mga writers sa agency nila pero hindi pa niya iyon magagawa. Sabi ko, binabasa mo na. Give Mimi the script. Mas alam niya kung paano i-handle yon. Ezekiel, wala na sa akin ang kopya ng script. Hiniram kasi ni Lily nung isang araw at hindi pa niya sinusoli. Nag-isip si Ezekiel. Nitong mga nakaraang gabi ay madalas niyang napapansin na may binabasa ang babae. Iyon kaya ang script ni Forrester? Pero ano namang nalalaman nito sa script writing? But then, akala rin niya ay walang nalalaman ng babae sa office work. Nasurpresa tuloy siya nang matuklasang may secretarial skills ito. May PR sa mga tao at marunong gumamit ng computer. Isang buwan pa lamang nakararaan mula nang matagpuan niya ang babae na nagluluto sa kanyang apartment. Ngunit pakiwari niya ay ibang tao na ito. Ngunit mabilis itong naapektuhan ng bagong kapaligiran at ibang-ibang mga taong nakakahalubilo nito. The girl is adapting very well. Oo nga't ayaw pa ring itigil ng babae ang pag-aasikaso sa kanya. Ang mga pagluluto nito, paglilinis at paghahanda ng mga gamit niya. Pero hindi na halos niya makita ang hangyoko na walang sariling isip at ang tanging alam ay ang sumunod sa utos. Maghapong hindi napalagay si Ezekiel. Hindi pa rin kasi nagbabalik sa opisina niya sina Lily at Harold. Ilang beses na niyang pinalalahanan si Lily sa klase ng pagkatao ni Harold. Ngunit mukhang nabaliwala iyon. Malakas ang kutob niyang may ginawa ng masama si Harold sa babae. Heist, akala ko pa naman nagbabago na ang isip niya. Hindi pa pala. Sunod-sunuran pa rin siya sa utos ng mga lalaki. Bumukas ang pintuan ng office niya. Si Harold, masayang-masaya ang lalaki. Excited na excited. Hindi ka maniniwala, Ezekiel. But Lily is the best. She is the most wonderful. Anong ginawa mo sa kanya? Galit niyang sabi. Pinipigilan niya ang sarili na sugurin ng lalaki. How could you just use her? Para siyang bata. Madaling utuin at sinamantala mo yon.